Ako si Ramon, tubong San Rafael, Bulacan. Isang simpleng magsasaka at pamilya namin ay nakatira sa gilid ng palayan. Tahimik ang buhay namin noon. Pero may isang gabi hindi ko malilimutan. Isang gabing nagpabago ng pananaw ko tungkol sa mga nilalang na akala ko'y kwento-kwento lang. Noong Hunyo 2014, nagmula ang lahat. Galing ako noon sa bukid. Mga alas 8 na ng gabi. At dala ko ang kariton ko. Madilim ang daan. Tanging ilaw ng buwan at liwanag ng gasira ang kasama ko. Sa tabi ng palayan ay matandang puno ng baliti na lagi nang ikinikwento ng mga matatanda. Sabi nila, doon daw nagpapakita ang mga kaluluwa at aswang. Habang naglalakad, bigla kong narinig ang mahina pero kakaibang tunog. Parang paggaspas ng malaking pakpak. Hindi ito tunog ng paniki o ibon. Mas mabigat. Mas nakakatindig balahibo. Napatigil ako at tumingin sa paligid. Pero wala akong nakita. Nagpatuloy ako. Pero ilang minuto lang, nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin. Sobrang lamig. Parang may nakadikit na yelo sa balat ko. Doon ko narinig ang mahaba at malalim na buntong hininga mula sa likod ko. Paglingon ko, may nakita akong hugis tao sa lilim ng puno ng balete. Maputla, mahaba ang buhok at nakaputi. Hindi ko makita ang mukha, pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Jesus, Maria, Joseph, bulong ko sabay dasal ng ama namin. Pero hindi lang yon. Habang nakatitig ako sa anino ng babae, bigla kong naramdaman na parang may humahaplos sa bato ko. Nanindig ang balahibo ko at gusto ko nang tumakbo. Pero tila may puwersang pumipigil sa akin. Bigla kong naalala ang sabi ng lola ko. Pag nakatagpo ka ng ganyan, huwag kang tumingin ng matagal. Umiwas ka ng tingin at magdasal ka lang. Kaya't itinakip ko ang kamay ko sa mata ko at nagdasal lang sunod-sunod. Nang ibaba ko ang kamay ko, wala na ang anino. Akala ko tapos na. Pero mas masahol pala ang kasunod. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng asawa kong si Mela. Sabi niya, may dumating daw kanina na matanda. Kumakatok sa bahay namin. Kaya't tayo ko nagtanong kung pwede daw makitulog dahil malayo pa raw ang lalakarin niya. Hindi siya pinagbuksan ni Mela dahil kakaiba raw ang pakiramdam niya. Nang sumilip daw siya sa bintana, nakita niyang mapula ang mga mata ng matanda at parang nakangisi habang nakatingin sa tiyan ng asawa ko na buntis noon sa aming pangalawang anak. Ramdam ko, Ramon, aswang yun. Nanginginig niyang sabi sa akin. Agad kong isinira ang lahat ng pinto at bintana. Nilabas ko ang bawang at asin
na laging nakareserba sa tabi ng altar at inilagay sa lahat ng sulok ng bahay. Kinabitan ko pa ng itak ang ilalim ng aming banig, gaya ng turo ng matatanda. Habang tulog ang mga bata, gising kaming dalawa ni Mila at doon namin narinig ang pagaspas na naman ng pakpak. Pero mas malakas na ngayon. Parang may malaking ibon na lumilipad paikot sa bubong ng bahay namin. May kumakatok na naman sa pinto. Mabagal, ulit-ulit. Hindi ako sumagot, pero ramdam kong dahan-dahan itong naglalakad palibot ng bahay namin. Sa takot, paulit-ulit akong nagdasal. Si Mila naman umiiyak sa kaba. Hanggang sabay narinig kaming malakas na kalabog mula sa bubong. Kasunod, ang malakas na sigaw na tila hayop. Para itong ungol ng tao na pinaghalo sa sigaw ng baboy. Ang buong paligid parang umaga. Tiningnan ko ang mga bata. Salamat sa Diyos at tulog pa rin sila. Pero kami ni Mila halos di makahinga sa takot. Makalipas ang halos kalahating oras ng bangungot, unti-unti ring nawala ang ingay at ang pakpak. Tumahimik na muli ang gabi. Doon pa lang namin nagawang muling huminga ng malalim. Kinabukasan, paglabas ko ng bahay, nakita ko sa gilid ng dingding namin ang malalaking bakas ng paa. Hindi tao, hindi rin hayop. Malalaki, mahahaba ang kuko at nakabaon sa lupa. Hanggang ngayon, tuwing naalala ko yung gabi na iyon, nanginginig pa rin ako. Maraming bisis nang ikinuminto ng kapitbahay namin na nakakita rin sila ng mga kakaibang nilalang sa paligid. Pero ako, hindi ko na makakalimutan ang gabing muntik nang mabiktima ng multo at aswang ang pamilya ko. Kung sino ka man na nakikinig sa kwentong ito, tandaan mo, huwag mong baliwalain ang mga alamat at babala ng matatanda. Hindi lahat na nakikita natin ay totoo. Pero hindi rin lahat ng nakikita natin ay guni-guni lang. Minsan, ang mga nilalang na akala nating kathang-isip, sila ang pinaka-nakakatakot dahil nakikita at nararamdaman natin sila sa mismong tabi ng ating mga tahanan.